Tiyak bang nakikinig ang Diyos sa ating dalangin? So ang katanungan ito ay masasagot batay sa panalangin ni Daniel bilang ating halimbawa. Paano tayo makatiyak na ang Diyos ay nakikinig sa atin? Well, dalawa lang ang sinabi sa text. Kapag ilatap natin ang ating puso sa kaunawaan at may kapangubaan sa harapan ng Diyos. So yun ang batayan kung bakit mayroon tayong katiyakan na dinidinig ng Diyos ang ating mga hidaing dahil sa dalawang bagay na ito na gusto ko tignan natin ang isa-isa. Na upang makatiyak tayong nakikinig ang Diyos sa ating dalangin, una dyan, maglagak ng puso sa kaunawaan. Na ano ibig sabihin nito? Ang context nito ay nasa chapter 9. Nang mabasa ni Daniel ang salita ng Diyos sa mga numbers o bilang, nabasa niya ang ilang bahagi sa sulat ni Jeremiah dito sa chapter 9. At nang mabasa ni Daniel ang sulat ni Propeta Jeremiah, talagang nalungkot siya dahil kaya pala sila napatapon doon sa Babylonia sa loob ng 70 taon dahil sa kasalanan ng kanyang mga ninuno. At sila ay naalipin doon o napatapon doon for 70 years. At dahil dito, mga kapatid, ni isa sa kanyang kababayan at mga nauna sa kanya, wala man lang lumapit sa Diyos upang humingi ng kapatawaran. At dahil dyan, si Daniel ay nag-ayuno, siya ay nagdamit sako, nagpakababa sa Diyos, at hindi siya kumain ng 2 linggo para manalangin. Siya ay nag-ayuno, siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, dala ang kasalanan ng buong Israel. Ipinagsisi niya ito, kaya dito pa lamang sa nabasa ni Daniel na salita ng Diyos, doon siya na-convict doon sa kasalanan ng kanyang mga magulang hanggang sa kanya na ngayon matanda na siya. Matanda na siya rito. Dahil 70 years nang naninirahan ang mga Israelito sa Babylonia. At dahil dito, sa chapter 9, verse 2 hanggang 19, siya po'y nanalangin, nagsisi. Talagang dinaman niya ang kasalanan ng kanyang bayan, ni wala man lang tumawag sa kanya, ni wala man lang nagsisi, pati sarili niya, inamin niyang siya'y makasalanan. At yung kanyang panalangin, buhat sa kaunawaan. Paano siyang nanalangin tungkol sa kasalanan ng kanyang kababayan dahil nabasa niya sa banal na kasulatan. Kaya malinaw na malinaw ang panalangin ni Daniel at ang kanyang pagsisisi dahil mula sa kaunawaan. At doon pa lamang sinagot na siya ni Gabriel, anghel ng Gabriel. At sinabi, simula nung ilagat mo ang iyong panalangin na may kapakumbabaan sa Diyos, sinagot na ang iyong dalangin. At ito na nga, makakalaya na yung bayan Israel. Makakalaya na sila. Sa loob ng 70 weeks naman, ang sabi nung anghel doon, sa loob ng 70 weeks, makakalaya yung bayang Israel upang itayo ang bayang narinsa o ang Israel. Bagsak kasi ang Israel At itatayo ang bahay ng Diyos. Yun ang sabi. Pero itatayo ang bahay ng Diyos sa gitna ng kaguluhan, sa gitnaan. Maraming kaaway lulusob sa kanila. At pagkatapos, pagdating ng 62 weeks, pang 62 weeks, yung Mesiyas, yung kanilang leader doon, mawawala. Dahil yun naman ang tumutukoy kay Kristo. Sa 70 years na yan, magtatrabaho sila sa templo, pero pagdating sa 62 weeks na, means 70 weeks pala. Pagdating ng 62, ang Mesiyas, lalo natin sa aking panahon, ipapako sa krus upang ang lahat ng kasalanan ng bayan ng Israel ay tapusin na. At dahil dito, si Daniel ay nanalangin ng gusto. Dahil hindi niya alam kung paano itong bayan niya, anong maging kinabukasan nila,
na sila magtatayo ng templo ng may kaguluhan sa gera at pagkatapos iiwanan sila upang tapusin na ang kasalanan. At dahil dito sa chapter 10 verse 12, ito na ang sabi. Pagkatapos ay sinabi sa kanya, sa akin, sabi ni Daniel sa anghel, sa anghel at kami, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagat ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong mga salita. Now, ito po yung pagkaunawa ni Daniel na siya nanalangin, humingi ng kapatawaran muli para sa kanyang bayan at naganap na ang pagpapatawad. Dahil ito'y lumalarawan, tumutukoy sa ating Panginoon sa Kristo na siya'y mamamatay para sa pangkasalanan ng kanyang bayan. Now, aral dito, unang-una mga kapatid, pinakinggan ng Diyos ang kanyang dalangin dahil una, si Daniel ay mapagpakumbabaan. Sa kanyang kapakumbabaan, inamin niya kanyang kasalanan, inamin niya rin ang kasalanan ng kanyang mga ninuno. Kaya nga, dahil dyan, ang sabi sa chapter 9 verse 26, siya ay labis na minamahal ng Diyos dahil sa kanyang kapakumbabaan. Kaya, ang ibig sabihin po ng maglagat ng puso sa kaunawaan, ang kanyang panalangin at pagsisisi batay sa kanyang nalaman sa banal na kasulatan. So tayo man, kung tayo man ang nalangin, saan natin pinapatay? Kadalasan sa ating damdamin, sa ating pangangailangan, bigyan mo kontrol, bigyan ko, pero hindi tayo bumapatay. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kaya minsan, kung manalangin tayo, hindi natin inilalagat ang ating puso sa kaunawaan. Nalulugod ang Diyos kapag ang ating conviction ng ating prayer ay nababantay sa salita ng Panginoon. At ikalawa, upang makatiyak tayong nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin, magpakumbaba ng sarili sa kanyang harapan. Yun ang sinabi ng ating text. Magpakumbaba ng sarili sa Diyos. Sabi dyan, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula ng unang araw na iyong ilagat ang iyong isipan sa pagkaunawa at magpakababa sa iyong Diyos, ang iyong mga salita ay pinakinggan at ako'y pumarito dahil sa iyong panalangin. So, ikalawa, mahalaga po magpakababa sa sarili. Na paano nagbaba ng sarili si Daniel sa kanyang panalangin? Ating titignan ang naunang mga talata, chapter 10, verse 2 hanggang 3. Sa mga araw na yun, na kung si Daniel ay nagluksa sa loob ng buong 3 linggo, 1 linggo. Hindi ako kumain ng masarap na pagkain, ni pumasok man ang karne, ni alak sa aking bibig, ni nagpahid man ako ng langis sa loob ng buong 3 linggo. Mapapansin natin, sa tuwing manalangin si Daniel, naroon talaga sa kanya ang pag-ayuno. Ibig sabihin ng fasting is humility. Na hindi na kailangan na tayo ay fasting, magdaming sako, mag-post ng abo. Ang ibig sabihin niya, kung manalangin tayo, talagang taimtim sa ating puso. Hindi natin kailangan yung gawin. So, paano natin gagawin ito kapag tayo nanalangin may kapabaan sa Diyos? Tingnan natin yung turo ng Panginoon sa Matthew chapter 6. Diba? Sabi pa nga ni Mateo sa verse 1, Matthew chapter 6, mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harapan ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Anong ginawa ni Daniel nung marinig niya, nung mabasa niya ang kasulatan na siya nag-asala? Ay nagpunta rin sa kanyang bahay at humarap sa bintana kung siya nanalangin. Siya lang nag-iisa. Ganon din ang turo ng Panginoon sa atin. Verse 5 na Matthew 6. At kapag kayo'y nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkulwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga na sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao.
Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang katimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim. At ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Yun ang sa atin, application. Kay Daniel, talagang nag-fasting siya for 2 weeks. Hindi siya kumain, ni walang alak sa kanyang bibig, ni walang pagka sa mukha, hindi naglalagay ng langis. Sa atin naman, pumasok tayo sa ating silid, manalangin tayong tainting. Na huwag tayo magpaalam sa mga tao na para sabihin mapagpunari. Dahil, hayaan natin ang Diyos ang nakakita ng ating lihim na panalangin. Yun po yung pagpapagbaba. Na iba naman yung ganitong corporate prayer. Ang corporate prayer naman, inuutos din ng Panginoon niya sa pamagitan ng Pablo na dapat sama-sama tayo na nanalangin at ang lalaki ang nangunguna. Pero ang lalaki na naman, pag namumula sa panalangin, hindi ang kanyang sarili ang itinataas, kundi kung ano yung dapat ipanalangin, malaman at marinig ng mga nalilin. So, mga leksyon, makikita natin, ano katiyakan na narinig ng Diyos ang ating dalangin? Ang katiyakan dito na pinapakinggan ng Diyos ang ating panalangin ay kumuhat sa pagpapakumbaba, hindi pagpupunari. Taimtim na paghingi sa Diyos ng kapatawaran, hindi lamang ng ating kasalanan, kundi kasalanan din sa iba. At dahil dyan, tulad kay Daniel, minamahal ng Diyos ang ganitong kapakumbabaan. So hindi dapat na sarili lang natin. Minsan, pagka nalangin tayo, dinrealize natin ang ating paghingi ng kapatawaran. No? O di kaya kasalanan ng iba, ang atin lang na bibigyan ng tuwa. Pero dapat tayo man nagpingin ng paunuan mula sa salita ng Diyos na dapat tayo rin ay buhat sa pagpapakumbaba, umaamin ng ating kasalanan. Marunong ba tayo tumanggap ng kasalanan? Alam naman natin sa buong Biblia ay nakasulat talaga na hindi bingi ang Diyos para hindi marinig ang ating daing, hindi may play kanyang mga kamay para hindi maakot ang ating pangailangan. Pero dahil sa ating kasalanan, sinasadyang ibaling ng kanyang mukha palayo sa atin. Sabi pa sa Psalm 66, if I regard iniquities in my heart, the Lord will not hear me. Ito'y nagagawa lamang ng isang tao mapagpakumbaba tulad kay Daniel. So sa ating panalangin, gawin natin ang dalawang bagay. Maglagak ang ating puso, bunga ng kaalaman, hindi ko ano lang. At ikalawa, magpakumbaba tayo sa kanyang harapan. Hindi pagpapakita ang gilas na tayo ay nananalangin. Tayo yung nanalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Lord, na kami po ay naamin namin, Lord, maglayo kami kay Daniel. Sa amin po na pakikipag-ugnayan sa inyo, sa aming relasyon sa inyo. Ngunit, napakabiyaya ninyo, sapagkat binibigay niyo kami ng lahat ng pagkakataon na kami po ay matutong manalangin tulad ng panalangin ng inyong mga tao sa banal na kasulatan. Sapagkat ipinasulat niyo ito para po sa aming kaunawaan at sa aming halimbawa. Tulungan niyo kami, Panginoon, na matutong tumanggap ng aming kasalanan. Unahin namin ibigay sa inyo ang aming pong pagkilala ng aming mga kasalanan sapagkat ito ang inyong iniibig sa mga taong nagpapakumbaba. At hindi lamang aming kasalanan, kundi hiningi din po namin ng kapatawaran ng kasalanan ng aming pamilya. Dahil ni Daniel, kanyang buong pamilyang Israel ay kanyang inilapit. Patay po sa inyong salita, natutunan niya, napakahabang panahon, Panginoon, na hindi niya natuklasan. Pero nung makita niya sa banal na kasulatan, labis siyang nanugmok at sa kanyang padalangin, sinulan ang ilaga, inihanda na ng Panginoon ang kasagutan. At alam namin, Panginoon, mayroon din kasagutan sa aming pong padalangin kung kami po'y naglalaga mula sa kanong kaunawaan at pagpakbaba sa iyo kong harapan. Maraming salamat po kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.